Hello. Magandang inklusyong hapon sa inyong lahat. Ito po si DJ Ronnie, kasama po ang buong pangkat na inklinasyon. Siyempre, ngayong unang Miyerkules ng Setyembre, 117 days na lang, kung di ako nagkakamali, before Christmas. At nararamdaman ko na nagbabalot na ng regalo ang aking ninang Ina. At saka hoy, ang lakas ng echo mo, madam. Ang aking ninang Ina, ninang JM, at saka si ninang Aisel ay naghahanda na ng regalo sa kanilang pinakamakulit na inaanak, si DJ Ronnie. Ayan, sana po ay masaya kayong hapon tulad namin dito sa Inklinasyon. At sa loob po ng mga susunod na sandali ay mag-uusap po kami tungkol sa isang napakagandang topic as usual. Pero of course, sana hindi kayo naapektuhan ng mga kwento tungkol sa flood control. Halos gabi, alam mo itong mga kasama ko sa media, talagang basta hot story, talagang halos yun na lang ang gustong pag-usapan. Pero pag nawala naman yung issue, wala na rin binabanggit. Kaya tuloy hindi maiwasan ng iba na ba kaya daw malakas yung flood control dahil may mga taga-media daw na humihingi ng payola. Humihingi na. Meron po kasi kami ilang mga kasama sa media. Ako, I am a registered KBP broadcaster, and of course, I'm a member of the National Press Club. Kaya sinasabi ko, kasama namin sa media, di ba? May mga makakasama ako sa media na ACDC, Attack and Collect, Defend and Collect. Ayan, kaya tuloy nag-e-echo si Ma'am Celia dahil hindi raw sa media. Kaya nga po, host si Ma'am Celia, soon to be yung full-fledged giorno. Di ba? At kasama ng ating mga kasama. Yung flood control, alam mo, by the way, sige na nga, Ma'am Celia, magandang hapon. Ma'am Celia Garcia po ang aming susunod na congresswoman sa 2028. Good afternoon, Ma'am Celia. Magandang hapon po. Oo. Hanapin mo. Ayun, medyo nawala ka. Ayun, so nagbumati na ho si Congresswoman Garcia. Sa totoo lang po, ang flood control project mahirap din po sa mga bulag pag hindi inayos ng mga taga-DPWH, no? Kasi ho ang mga bulag, napapagkamalang engineer. Bakit kanyo? Ay siyempre hoy, nahuhulog kami sa imbornal, nasusukat namin gaano kalalim yung imbornal. Daan-daang bulag na ho sa buong Pilipinas na nahulog sa imbornal dahil sa mga inutil na ininyero ng Department of Public Works and Highways, no? So kung akala nyo hindi apektado ang mga may kapansanan ng bulok na infrastrukturang ginagawa at nagiging bulag ang ilang mga politiko, abay matagal na ho ito Matagal na ho itong ganitong kalokohan na ginagawa ng gobyerno. Pagkatapos sasabihin wala daw pera ang gobyerno pag naghihingi ng mga lehitimong pangangailangan ang ating mga mamamayan. So ngayon pong hapon ay hindi naiiba ang ating pagpupulungan tungkol pa rin sa may kapansanan. Kaya yung flood control issue ho, yung very substandard flood control projects, affected din po ang mga Pilipinong may kapansanan. So ang pag-uusapan po natin ngayon yung isang milestone na nagawa po ng isang sektor ng may kapansanan dito sa atin sa Pilipinas. Kasali po ang ating panauhin sa nagsulong nitong International Deafblind International Deafblind Day, June 27. Di ko alam kung tama yung mga sinasabi ko. At isang gurong dedikado sa kanyang trabaho sa loob ng maraming dekada sa pagtuturo sa mga may kapansanan. Alam po ninyo, sa ibang bansa, kung ang tuturuan mo ay may kapansanan sa paningin, yun lang. Kung may kapansanan sa pandinig, yun lang, Isang specific disability lang ang kanilang tinuturuan. Pero itong ating panauhin ay iba't ibang uri ng kapansanan, siya lang ang gumagabay o ilan lang silang gumagabay. Pero hindi kaya po sa ibang bansa na talagang
specific ang kanilang specialty. Ma'am Celia, magandang hapon. Congresswoman, good afternoon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay po. Sige po, can you please introduce our guest for this afternoon, ma'am? Okay, isang malaking karangalan po sa aming lahat na magkaroon po tayo ng mga panauhin na sabi nga ho nila ay nakalublob dun sa ating sektor ng blind. Yes, yes. Kaya we can expect a very lively and makabuluhang diskusyon po dito sa ating topic ngayong hapon. Okay, ang una po nating ipakikilala, nag-e-ako no? Yeah, go ahead, ma'am. You're audible. Go ahead. Mr. Garcia. Si Mr. Edgardo Garcia po ay presidente. Teka, medyo ilalayo ko lang itong babasahin ko ha. Presidente ng Philippine, anong pangalan nito? Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled. Ito po ay isa sa matandang organisasyon. Matagal lang organisasyon. No? Yes. I think it even preceded the NCDA. Yeah, correct. That's correct. Oo. At sila po ay has been providing service for the welfare of the persons with disabilities for almost, I think, over 75 years. Okay, si Mr. Garcia din po ay nawala ako. Hindi po. Go ahead, ma'am. Yes. You're now, wala ka ng echo. Siya Go po ay ahead. treasurer din ng Philippine Blind Union and trustee of Deafblind Support Philippines. Isang maliit na organisasyon that is serving one of the most marginalized groups in the disability sector. So rin hong idagdag na as representative of one of the representatives of the CSOs in the Congress and Senate deliberations, noon pong isinasabatas natin ang RA 11650 or Inclusive Education Act, ay isa din po siya sa mga nagbuo ng batas na ito at isa din sa mga tumulong mag-ayos ng IRR para po sa IE law sa DepEd. Kasama rin po natin dyan si DJ Ron, si Mitzi at ang iba pang mga taga-inklinasyon. Okay, so siya po ay isang economist and professional banker by profession who retired as Chief Operating Officer of the Development Bank of the Philippines, where he worked for 23 years. He had his Master in Public Administration, MPA, from Harvard University in Cambridge, Master in Industrial Economics degree from University of Asia and the Pacific, and then AB Economics magna cum laude from the University of Santo Tomas. He's father to 3 daughters, including Monica, who is deafblind. Hello, Mr. Garcia! Magandang umaga. Magandang hapon po, Sir Bong. Hello! Salita ka! Wala siyang Wala siyang nakamute. mic? Hindi, naka-mute ho yata. Si Yan, Mr. yan. Yun, Na-mute go ko ahead, na. ma. Siguro na-mute ako ni JM. Oo. Sige po. Okay. Yes, Ang go ahead. pangalawa po nating guest ay si Miss Leory Panganiban Emiliano, who is a member of Deafblind International Organization. Siya po isang special education teachers with over 20 years of teaching VI, visual impaired and multiple disabled students. Siya po ay regular teacher na nag-umpisang regular teacher ng 1997 sa Susano Novaliches Elementary School. Isa po yan sa pinakamalaking eskwelahan sa Quezon City na may populasyon para sa mga elementary schools. At noon pong 2005, siya po ay nagkaroon ng scholarship sa RBI para sa specialized training sa pagtuturo ng mga may kapansanan. At dyan po nag-umpisa ang kanyang pakikipagbuno sa ating mga batang may kapansanan na may iba-iba pong disabilities. Siya po ay appointed SPED chairwoman noong 2017, overseeing their department in the school for children with disabilities. At noon pong 2023, siya ay nagtapos ng Educational Leadership Program sa Perkins School for the Blind in Massachusetts. Hello, Miss Leory. Kumusta po? Hi po. Good afternoon. Magandang hapon, Miss Leory. Yes, sir. Good afternoon po, Sir DJ. Ma'am Celia.
Opo, Sabi ano, Sir Garcia. Miss Magandang Leor, hapon po. Miss Leori, ikaw daw ay SPED chairwoman. Ilan pa kayong SPED teacher dyan sa Sosano Elementary School? Okay, sa ngayon po kami po ay 12 na lang kasi po nag-abroad na po ang iba. Ay! So, Nirecruit ni Doktora Insyong, nirecruit din? ay wala po Grabe akong naman idea talaga yan si pagdating Doktora doon. Insyong, matanda na kayo pang tumigil. Ano ba yan? Oo. Yun po, may kanya-kanyang dahilan. Ganun Hindi, po. wala tayong problema doon, Mama. Yes. Ako, wala akong problema doon sa mga nag-abroad dahil yun ay karapatan nila, no? Talagang Yes. ang sinasabi ko lang, huwag dapat dating taga DepEd ang nagre-recruit para mag-abroad ang mga teacher. Napakasamang Hindi naman po ugali noon, ha? Napakasamang ginagawa yan ng dating taga DepEd, siyang nagre-recruit ng mga guro para mag-abroad. I think po hindi nako. naman siguro. Ay, hindi, yun, totoo yun. Huwag na natin itago. Wala po Oo. idea sa Yan ka ganon. talaga. Wala po akong idea sa ganon. Nalaman ko Ako na rin, po wala yun. din ako. Na-chismis ko lang din yun. Anyway, tama yung sinabi po ni Ma'am Celia Garcia, ni Congresswoman Garcia, na talagang dapat po ay pagtuunan ng pansin itong sektor ng deafblind. Unang-una, sila ho ay kukonti. Yes. At ang napakasamang ugali ng gobyernong Pilipino, pag kukonti lang kayo, hindi kayo masyadong naaalala puwera kung Pasko o kaya ay NDRW, no? Pero hindi nila alam yung mga deafblind tulad ng maraming Pilipinong may kapansanan, buhay din sila 365 days a year. At tulad ng mga anak ninyong walang kapansanan, kailangan din ng ating mga kapatid na deafblind ng edukasyon, quality education. So yan po ang layunin ng Deafblind Support Philippines na nagpunta ngayong hapon sa Inclinasyon at ni Ma'am Leori para ipaliwanag sa ating madla na ang deafblind po ay isang komunidad na dapat inaalagaan at dapat nakikisali sa takbo ng ating lipunan. With all due respect, Ma'am Leori, may I start with Mr. Garcia? Yes po. Okay. Sir, good afternoon. Yung mga changes po na nung finally na nalaman ninyo na deafblind ang inyong anak, just for a review po, ano ho ba yung mga signs na nakita nyo kay Monique, sa anak ninyo, at ilang taon po ninyo napansin ito, sir? Very briefly po, go ahead. Maraming salamat, Ron. I-correct ko lang mabilis yung sinabi mong kasama. Please go ahead po. Advocate sa UN resolution. Ang advocacy ko ay dito lang sa atin sa Pilipinas at matagal ko nang nire-recommenda sa Department of Health na i-recognize ang deafblindness as a distinct disability. At hindi pa sila nag-agree. At buti na lang nung June 27, may meeting hong department ang Subcommittee on Health sa NCDA na doon ako miyembro at binanggit ko lang ang pinasang resolution ng UN declaring June 27 of every year as International Day of Deafblindness. So nung nakita ho nila yan, biglang pumayag sila na dito rin siguro sa Pilipinas, i-observe din natin ng International Day of Deafblindness. At Biglang may pogi points. sila ng resolution ng NCDA. So kaputi ang palado, andun ako sa meeting nung exactly on that day it was approved at the UN, yung resolution. Although hindi natin hanggang ngayon yung resolution declaring June 27 in the Philippines as the International Day of Deafblindness in the Philippines. Okay, since sinabi nyo na po yan, sir, pakilarawan na po sa ating mga nakikinig. Paano po yung deaf ang isang tao na may kondisyon na deafblindness? Okay. Ang deafblindness is concomitant hearing and visual impairment. Okay? So it's a sensory disability. Yung iba kasi sinasabi na multiple disability yan. Hindi ho, it's a sensory disability except dalawang senses ang impaired. At iba ko sa bulag lang, iba sa bulag at iba sa deaf. Kasi yung sense of hearing ng bulag, for example, nagko-compensate sa pagkawala ng sense of sight. Yun namang sense of sight, nagko-compensate sa nawalang sense of hearing ng isang tao. So magkaiba ho yung deaf, magkaiba yung blind, magkaiba yung deaf-blind.
At ang deafblind ay may kanya-kanyang o may naibang hamon at mga barriers na hinaharap sa kanyang buhay. At hindi mo pwedeng sabing deaf plus blind lang. Ang epekto ho ng deaf blindness is not, shall we say, additive, but more multiplicative or exponential. Naiiba ho yung pangangailangan ng mga taong deaf blind. Okay, dahil sa ganyan po, iklaro ko lang na yung kaso ng anak po ninyo ay deaf-blind pero hindi siya with intellectual disability. Wala ho, walang intellectual disability. Okay, ano-ano po ang mga test na pinagdaanan ng inyong anak at na-conclude po? Dito ho ba sa Pilipinas o sa ibang bansa na-conclude na siya ay batang may deaf-blindness? Dito lang ho. Si Monica ho ay tinatawag na rubella baby. Si Mrs. Garcia nagkaroon ng German measles noong first month of pregnancy. So pagka panganak ko ni Monica, inaabangan namin at binigyan kagad ng test, yung newborn testing, at nalaman na siya ay congenitally deaf at merong cataract yung isang mata. At mas malaking problema sa puso. Meron siyang tinatawag na TOF, tetralogy of Fallot. At nung siya ay 3 taon, inatake sa puso at na-opera 3 beses sa ulo at pagkagising niya ay nawala ang kanyang eyesight. At the age of 3 years old? 3. At the age of 3. Okay. So, at that age, alam namin siya deaf at nawala na rin ng sense of sight. So, all right, setting aside the emotional baggage na meron kay mag-asawa, hindi ba? Ano ang naging resolve ninyo as far as Monica's welfare is concerned? Gaano katagal yung tinanggap at anong naging resolve ninyo as parents of Monica? Nabanggit nga ho ninyo kanina, meron ba siyang intellectual disability? Wala ho, dahil bata pa siya, pinatest na namin, pinabigyan ng evaluation, psychological and intellectual test evaluation. At lumitaw na at the age of 3, she had the mental capacity of a 6-year-old. So, hamon namin is, saan siya mag-aaral? Di ba? Hindi naman siya tinatanggap ng mga schools for the deaf dahil hindi daw sila marunong mag-braille. Ayaw siya tanggap ng mga school for the blind dahil hindi daw sila mag-sign language. Okay. So yun ang naging hamon ho namin kung paano mapag-aral si Monica. Teka, doon sa test, maikli lang, doon sa test niya, paano ho ginawa yun? Ibig sabihin yung mga nag-test sa kanya are aware of how to treat with a deaf-blind child? Baka tanungin natin si Mrs. Garcia, hindi ako Okay kasama. Baka ho yun sa mga hindi ho nakakaalam, ako yung nanay ni Monica and si Mr. Garcia po ay husband ko. So, separate po yung testing niya for hearing at saka vision. So, nung po pinanganak siya, alam na pong deaf siya at na-test na po na meron siyang severe to profound hearing loss. Ngunit nung nawala po yung kanyang mata, ay tinest naman po siya sa vision at nakita nga po na nawala din po yung kanyang good vision in the left eye kasi she was born with right eye cataract. So nawala po talaga completely yung kanyang vision. And buti na lang po at that time na nangyari yon, she was 3 years old, marunong na po siya mag-sign. So she learned how to sign yung pong tinatawag nating tactile signing dahil hindi nga po niya nakikita. Dati po yun nga po, ma'am, patawad do sa kainosentehan. But sa ganung kabatang bata, naturuan yung mag-sign. Tapos bulag pa. Paano po yun? Gaano talagang napakatsaga nyo? Ganon? Or ay, di po. may katulong kayo? Paano po? Please. Nakipag-connect po kami sa Philippine School for the Deaf. Agad-agad at the age of 2 na bata pa sila po ay nagpadala sa amin ng teacher na magtuturo sa aking anak. Well, noon pong 2 years old lang siya, ay sa amin lang siya natuto. I had to buy a book in sign language at tinuruan po namin siya. Kami rin po marunong para makapag-communicate sa kanya. And nung medyo lumaki na po siya, ay nagpadala na po sa amin ng teacher, yung Philippine School for the Deaf, at tinuturuan po yung aking anak sa aming bahay, kasama po yung kanyang mga
mga kalaro. So marunong Mm. sila lahat mag-sign. Kaya nakakapag-usap po sila. So when she became blind, marunong na po talaga siyang mag-sign. But she had to learn tactile signing. Ibig po sabihin nun, hinahawakan ng kamay ninyo para malaman kung ano ang isinasign ninyo. Dahil hindi niya na nakikita. Okay, naku, napakakaibang childhood. Ano po? Ano po ba si Monica Bunso, panganay? Si Monica po ay panggitna. Meron po Panggitna. siyang panganay. Okay. Anong reaksyon nung panganay? Paano ho yun? Paano po nyo ipinaliwanag sa mga bata, sa dalawa, na itong kapatid ninyo ay itong sitwasyon? So kailangan natin lahat na magkaisa para turuan siya, ma'am. Okay. So hindi namin po actually pinaliwanag yan ng formal, ngunit nakikita po yan ng mga bata sa pang-araw-araw naming buhay. Apo, apo. In fact, yun pong kanyang rubella ay nahawa po doon sa panganay kong anak, si Bianca. Dahil si Bianca pong naunang nagkaroon ng rubella at nung pong ako'y buntis ay nahawa ako sa kanya. So alam na po ni Bianca na magkakaroon siya ng rubella because one of the expected consequences po ng rubella ay pagiging deafblind niya. May diferensya po sa mata, may diferensya sa paningin at may diferensya rin po sa puso, which nakuha ho niya lahat, nasopo ho niya lahat yung mga kapansanan na yun. Pero Kaya si yung mga anak ko, alam niyo ho nila. Pero si Bianca hindi naman nagkaganon, tsaka yung bunso. Hindi naman Hindi po. po. Pero yung mga anak ko na yan, ay they never treated Monica especially. Ano ho Right. sila, talagang para mga magkakapatid na regular, nagbubugbugan ho yan, Right. nagbabakbakan. And Right. talagang nagmamahalan ho sila magkakapatid. Sila ho yung nagpoprotektahan sa isa't isa. Very good. At yan naman po sa mga nakasama na po ng pamilya Garcia sa mga okasyon, totoo po yung sinasabi niya. Ramdam ho namin na hindi itinago nila nung mag-asawa yung kanilang anak, bagamat talagang kami po ay hinahayaan niyang makipag-interact kay Monica doon po sa anak nila, and nafe-feel din ho namin kung gaano kaligaya si Monica Yes. na nakikipag-interact siya sa amin, ano? At kami nga ho nahihiya sa kanya dahil siya at least talagang feel yung all out. Samantalang kami may reservation, baka masaktan namin, baka magalit sa amin, o baka sumama loob ni Ma'am Celia, ganyan. But doon ho sa kanila wala hong ganong reservation. So, Sir Bong, if I may ask si Ma'am Lori. Ma'am Lori, magandang hapon po ulit. Hello po, good afternoon po. Yes po. Opo, bakit po SPED ang field ng edukasyon na pinili po ninyo? Oh, mukhang anto. Actually, it's by chance. Sabi ko, hindi ko siya pinili. Bilang regular na teacher nung pumasok ako ng Rosa Susano. Honestly, napili lang ako ng principal na ipadala dun sa training kasi walang SPED teacher for the visually impaired ang school namin. Umalis na siya. Yes. So mahabang panahon na walang SPED teacher for the visually impaired. Merong lumapit sa kanyang parent na ang anak niya ay blind, low vision, may hydrocephalus siya. So from there, humingi sila ng tulong sa RBI. So through RBI, RBI is Resources for the Blind. Yes, Resources for the Blind. Opo. Tie up sila sa DepEd. So nagkaroon ng memo, nagpadala sa school namin, humingi ng teacher na kung sinong pwedeng mag-attend ng training, consider as masters. Then ako yung pinatawag. Siyempre, principal ang nagpatawag. So no choice. No choice. No choice. Pero sabi ko, okay po, try ko po. Kasi nakita ko po before yung co-teacher ko nung nandun pa sa amin na may handle siyang visually impaired. Sabi ko, ang hirap. Sabi ko ganon. So nung pinatawag ako, tama po kayo, no choice. Okay, so first summer ko doon sa RBI, actually po 2 days pa lang. Naiiyak nga ako doon eh. 2 days pa lang gusto ko nang back out. May-message ako sa husband ko, sabi ko, be ready, kailangan nating ibalik natin yung binayad ng RBI, sabi kong gano'n, magpe-payback tayo. Ayoko na, hindi na ako papayag. Ayoko na. Ayoko na.
Yes, it's very supportive Mm. yung aking family. Then yung mga co-teachers ko sa SPED na, tuloy mo lang muna Ate Leory, hindi ka pa nga naman nagtuturo eh. Ako naman, masunurin. Okay, sige, tuloy ko. Pero honestly, sa sarili ko, ang hindi ko iniisip na hindi ko kayang maibigay kung ano yung talagang kailangan nila. Doon ako natatakot. Baka maging failure ako. Baka yung kailangan nila hindi ko maibigay. Yun po ang kinatatakot ko. Wala So, paano na-develop sa mga gano'n? Meron bang pagkakasi sa Amerika ang kwento ng mga SPED teachers sa mga kanilang learners with disabilities? Merong kinagat ng bata, merong pinalo ng bata, merong dinuraan ng bata. Wala ho bang ganun kayong naranasan sa... Marami. Marami din. Marami. Okay, pero hindi ko po yung Oh. kinatakutan. Kasi during that time na na-experience ko na po yun, Oo, talagang oo. dedicated na ako sa kanila. Kasi nung nag-handle na ako ng first year ko sa visually impaired, Opo. nung unang pasok ko, sabi ko, naiyak ulit ako. Sabi ko, ito ba yung inaayawang ko na ang kailangan lang pala nila ay teacher? Sabi ko, na magtuturo sa kanila. So talagang from there, talagang sabi ko, hindi, itutuloy ko to. Mula noon, talagang pinaglalaban ko na hindi, itutuloy ko tong training na to. 3 consecutive summer Wow. ng RBI. Very, so, very, tuloy-tuloy na ano, ako ha? doon. Opo. Doon Very, lang talaga very nandun- touching at very realistic, madam, ang Yes po, iyong honestly, narration. No? that's the story of being Konting personal question, Yes po, madam. sir. Ilan po ang anak ninyo? 2 po ang anak ko, parehong babae. Anong sabi nila na gano'n ang mga... Mama, ba't gano'n ang mga tinuturoan mo? Ba't yun? May mga gano'n ba? Wala po kasi maliit pa po sila during that time. Bali, Okay. ang nakaka-witness ng ganun sa akin, yung husband ko. Pero naipapaliwanag Anong sabi ko. ni husband? Ano ba yan, mama? Ano, paano? Ano naman po, ako Oo. unang nagpapaliwanag para walang negative. Since sabi ko very supportive sila, una pa lang, na umayaw na ako, sila talaga yung nag-support sa akin, yung kapatid ko, lahat. Nung umuwi ako na may kagatak sa tiyan, kasi po, with multiple disabilities, children Oo. visually impaired with multiple disabilities, pinaliwanag ko kaagad. Sabi ko, hindi nila alam kung anong ginagawa. Okay, syempre nandun yung awa sa akin, pero wala akong narinig sa kanila. Talagang full support sila sa akin. Okay, Yun ang ma'am, very grateful ako. yung pong gano'ng mga diagnosis ninyo may multiple disability, hindi ba delikado yon na nagsasabi tayo na yung bata with multiple, yung pala na may, yun lang talaga ang kapansanan nila pero hindi naman affected yung intellectual. Sino ho ang gumagawa ng diagnosis? Actually po, dumadating ang katotohanan ganito po. Kasi mas marami Opo. kami estudyante Opo. na indigent. Siyempre po, ang assessment napakamahal, di po ba? Ay, opo. Opo. Hanggat maaari, sana sinasabihan namin ang parent para maayos at tama naming matuturuan ng anak ninyo, kailangan namin yung assessment. Pero po, paano natin pipilitin ang isang magulang, ang isang pamilya ipa-assess kung sa pagkain pa lang ay kulang na sila doon? Okay, di po ba? So, kailangan namin tanggapin. Hindi po pwedeng tumanggi kasi yan po ang sabi ng DepEd. At which is, bilang isang bata, hindi rin po niya kasalanan yon. So bilang isang guro, kailangan ko pong tanggapin yun. Kailangan ko pong turuan yun. Ang laging nasa isip ko. Kailangan may maituro ako dito kahit papano ito ay dapat matuto regardless of her or their disabilities, kung gaano man kasivil yan. Kailangan matuto ito. Yun ang lagi kong mindset. Yeah, so how do you, yun nga, tulad tanong ko po, sino ho yung gumagawa ng diagnosis? Kasi pag tamang diagnosis, correct me if I'm wrong, you're a teacher, I'm not a teacher. Yes po. I'm just a social worker and, Yes po. and a public administrator. No? Pero Yes. ang basic lang naman yan. Kung tama ang diagnosis mo, tama yung intervention na magagawa mo sa bata. Left, yung po pinagtatama yon, ma'am. Kasi kaya ko po tinatanong, madam, yung Yes, yung pong tulad ng kaso ho ni Ma'am Monica, no, ng pamilya Garcia. Meron ho sila yung swerte nila, yung ay meron silang kakayanang ipatingin ang kailangan. Yes. Tama ho kayo doon. So, yung kanina na marami tayong mga may kapansanan na mahirap. So, Apo. paano po ninyo bilang guro na magbibigay ng pagkatuto sa mga bata, paano po ninyo ibinabalanse yun na tama ang inyong binibigay na intervention
Sino gumagawa ng diagnosis, ma'am? Okay, kami pong SPED teacher kapag wala po siyang diagnosis or assessment from the developmental pediatrician. Kami pong SPED teacher, kailangan po may informal assessment kami sa kanya para po namin masundan or kung saan talaga siya dapat. Anong Who unahin validates your informal assessment po? So kami lang din pong SPED teachers kasi po sino pa po bang gagawa? Di po ba? Wala So naman. wala ho, ma'am, na referral system ang eskwelahan ninyo noon hanggang ngayon na sige nga, kasi marami naman pong mga medical, perpetual health for example, nasa ano yan, di ba, Novaliches. At iba pang medical school na inire-refer niyo yung mga batang yon. Wala ho tayong ganung pang linkages po. Sa ngayon po meron. Meron na, Nire-refer okay. na namin. Yun. Very Opo. good po. Nire-refer Opo, na opo. po namin yan. Mm. Pero po, expected po na mahaba po yon. Pipila sila. Pero sabi namin okay lang. Isang taon silang pipila. Ganun po kahaba ang assessment po. Lalo na't libre. Yung pambayad po, wala hong inaalat ang DepEd o kaya ang local government, wala ho. Wala po. Hanggang Pero ngayon. sa ngayon po sa Quezon City, meron na pong kabahagi na binibigay yung local government so far. Ngayon po. PhilHealth, wala ho bang PhilHealth, ma'am? Wala po. Yes, Ma'am Celia. Gusto ko lang kung sanang idagdag doon sa sinasabi ni Teacher Lori kung paano ginagawa yung assessment. Yun pong ating mga teachers sa public school, ilan po sa kanila ay talagang tinuruan specially para po mag-assess. Binigyan po sila ng kapasidad para matuto po sila ng formal assessment sa mga batang may kapansanan. At ito po is supposed to be yung initial na gagawin nila. Pagpasok ng bata, may initial assessment. Ngayon kung makikita po nila na as the day goes on, yung habang nag-umpisa pong mag-aral ang bata, ay meron mga lumalabas na mga ibang kapansanan na nangangailangan ng talagang masusing assessment, more elaborate assessment. Ito po ay kailangan nilang i-refer. Kailangan, they have to. Kasi po ito ang nasa batas. Meron pong provision ng ating inclusive education law na nagsasabing ang mga bata ay kailangan mabigyan ng tamang assessment ng mga eksperto at ang magbabayad po dyan ay ang eskwelahan. Ang eskwelahan po ang magbabayad po, mabigyan sila ng tamang assessment at mabigyan sila ng karampatang assistive measures. Yan po. Wala nga silang pambili ng electric fan. But another story. Wala nga pambili ng electric fan. Wala nga masyadong tubig ang comfort room. Papabayaran nyo pa ng diagnosis. Anyway, pinag-uusapan natin deafblind today. Ano? At isa sa pinakamaselang kapansanan na meron ang isang bata na kailangan matuto. So yun po ang problema. Idagdag pa natin yung mahirap yung bata. So, napakasarap ng mali po yung sinabi ko. Napaka-challenging, mapanghamon yung kanilang kalagayan. Ano? So, Mr. Garcia, bilang magulang po, paano po ninyo napaglabanan? Siyempre, siguro yung financial hindi masyado, no? Pero yung emosyon, yung agam-agam, yung inyong mga iniisip sa kanya, anong kinabukasan? May mga ganong tanong ho ba o you just go with the flow, sir? Itinanggap naman ho namin from the start na may kapansanan ang aming anak. At sabi namin, anong pwede natin gawin para lumaki siyang ma-achieve niya ang kanyang potential. Gusto, pangarap. Opo. Disabilities, mga pangarap. Opo. So hindi ho naging in effect balakid siya may kapansanan. Yung pinagplano ko pareho nung plano sa dalawang niyang kapatid na walang kapansanan. Ang problema ay paghaharap ng eskwelahan. Correct. Programa. Pero nga, since you have the means, you were able to at least kahit paano you're able to solve that. But sa kanya po, napanood ko yung pelikula ni Helen Keller eh. Meron ho dong dalawang scene. Yung unang scene is kung paano pinagtiyagaan ni Anne Sullivan si Helen Keller para turuan. Meron naman pong isang scene doon sa pelikula na umaayaw yung mga magulang sa disiplina ni Anne Sullivan. Alin ho doon ang naging totoo kay Monica, Ma'am Sir Garcia? Pareho siguro. Unang mahirap talagang turuan kaya yung may mga teachers yung
nabanggit kanina ni Liori na may kagat. Nung nalaho namin sa Perkins, nung mga first few weeks niya, kinakagat niya yung mga teachers niya na kailangan magsuot ng gloves pag siya yung tinuturuan. Okay, oo. Okay, so, ano nga yung isang tanong ka? Paano nyo pinaglabanan yung dapat matuto yung bata so kailangan siya dumaan sa ganito? Sino ho sa inyong dalawa ang madaling lumambot ang puso? Kasi dito pag ganyan ang iyong anak, kailangan tough discipline, tough lessons, no? Sino Ako sa nga inyong siguradong hindi ako yung malambot ang puso. ganon. ikaw Sir Bong, Mr. Garcia, kayo po. Kailangan lang, ang sa akin, lagi lang maintindihan ang kanyang kondisyon. Parang if you Okay. put yourself in a situation na hindi ka nakakarinig, hindi ka nakakakita, yung frustration na mararamdaman mo, kung meron kang gustong sabihin, meron kang gustong gawin, meron kang gustong kunin, yung sa akin, lagi lang iniisip ko kung akong may ganitong kapansanan, ano kaya ang So ikaw ang madaling lumambot ng puso. Hindi ba sa pagtuturo na medyo kailangan paluin, kailangan disiplinahin. Hindi ba sinasabi tama na yan, ayoko na. Walang ganon. sinasabi rin mo yan kasi siyempre Oo. kailangan rin madisiplina at siya naman naiintindihan naman niya at totoo lang alam niya kung siya'y nag-aabuso na, palagi ko alam din niya. Pwede ba ako sumagot? Sige po, ma'am, mabili. Go ahead po. Okay, hindi siya masyadong hands-on, obviously. Kasi hindi siya masyadong Nagkakalaglaga na mga kaibigan, mga kanasya. Go ahead, ma'am Celia. Palagi siyang referee palaging palagi niyang tinitingnan na yun na nga, titingnan ano ba yung pangangailangan ng bata, yung side na yun. Pero sa akin kasi ang unang-una, kailangan maintindihan mo kung ano yung gustong sabihin ng bata. And yun ang kailangan nating i-instill na skill sa mga teachers. Dapat meron silang capacity, they should have the skill para maintindihan nila anong pangangailangan ng mga batang ito at maibigay nila yon. Yun po isa sa mga pangunahing purpose ng Declaration ng International Deaf Blindness Day. Okay. Bago tayo pumunta doon, ito pagkakataon ni Ma'am Lori na magtanggol, hindi ka magtanggol, kundi paano nyo nga ako ginagawa, ma'am? Ang dami-dami mong tinuturo ang may kapansanan, isa ka lang. Siyempre, iba yung ligalig ng bulag, iba yung ligalig ng pilay, iba yung ligalig ng with intellectuals. Ngayon, ito pa, deaf-blind. Paano mo po binabalanse yun bilang guro, ma'am? At saan galing ang pasensya mo? Go ahead po. Okay. Medyo mahirap ngayon. Pero para po maibigay yung pangangailangan ng bawat estudyante, sa klase ko ngayon, ginagawa ko yung per level ang pag-handle sa kanila. Since nag-iisa nga lang ako, hindi pwedeng tutok ako doon sa deaf-blind lang din. Kasi kulang ang dami nila eh. So, ang isang effective na ginagawa hindi niyo ako tutulungan, hindi ko to kaya. Sabi ko ganun. So are you Laging tandem tayo developing, dito. tinuturuan niyo po yung mga magulang ng mga may kapansanan Yes. mag-aaral na huwag kayong gumaya sa ibang magulang na puro marites. Tulungan ninyo ako para alam niyo yung dapat gawin sa bahay sa mga anak niyo. Ganun po. Yes, Yun. kailangan po. Kailangan po Okay. talaga yon. Kasi gaya po, nabanggit nyo kanina, sa US, ang bata doon, ang teacher, as much as possible, 1:1. Isang bata lang, isang teacher. Yes po. Ilan kami. So kailangan ko, sabi ko sa kanila, kailangan ko ang tulong nyo at mas mahaba ang oras nyo para sa mga anak nyo kumpara sa akin. So from there, naiintindihan ng mga magulang. Ganun po lagi ang atake ko. Kahit sabihin, kahit sa mga kahit doon sa mga blind na naka-mainstream, ang ginagawa ko po doon sa mga parent, kailangan matuto din sila mag-braille. Sino magpa-follow up sa bahay kung hindi marunong mag-braille? So same sa deaf-blind. Paano ito ipa-follow up kung itong itong magulang ay hindi rin kaya or hindi rin marunong? So lahat ng tinuturo ko sa maikling oras, tinuturo ko sa magulang. Alright. So, that's another kwento siguro, no? But for today, eto na, galit na si Director Ina. Pag-usapan mo yung World Blind Deaf Blind, mawala ka ng oras. 21 minutes po bago mag-alas 4. Happy birthday po muna kay Jennifer Garcia, ang aming lead convener. At pinag-uusapan po natin
meron na ngayong World Deafblind Day o International Day of Deafblind Persons o persons who are deafblind. Pakikwento po, sino ba si Ma'am Celia, si Sir Bong ang magkikwento, paano nagkaroon nito? Sir Bong, would you like to input and then tanungin natin mamaya si Ma'am Celia? Ang nabanggit ko nga ho kanina, ang isinusulong namin ay dito sa Pilipinas na i-recognize ang deaf-blindness as a distinct disability na may specific needs ang mga taong may deaf-blindness. At ako medyo nabigla rin nung lumabas sa UN resolution. Yun pala ay sinusulong din ng iba-ibang international organizations like the World Federation of the Deafblind at saka International Disability Allowance na dahil pare-parehong nagiging experience ng mga deafblind sa iba-ibang mga bansa na dahil hindi na-recognize ang deafblindness as a distinct and unique disability, sila ay nagiging what they call invisible in terms of statistics, in terms of data, in terms of programs and services. Hindi sila nabibigyan ng karampatang suporta at tulong dahil hindi nila alam, hindi alam ng pamahalaan ng mga gobyerno na meron palang komunidad ng mga deafblind. Lalo na sa mga eskwela, kung maski deafblind din ng bata, ilalagay na kasama ng mga bulag o ilalagay sa kasama ng mga deaf. So ano ba dapat ang ideal setup sa isang eskwelahan po? Nabanggit nga ho ni Teacher Lori, yung mga deafblind kailangan maraming oras ang itutuon ang teacher. Dahil the only way they can learn is through active teaching and actual experiences, di ba? Sabi nga ho nila, mga 90% of our lifelong learning comes from the senses of sight and hearing na walang deafblind. So matututo lamang ang batang deafblind kung tututukan ng teacher na ang hirap gawin given the fact na sa isang klase, pareho ni Teacher Lori, 14 ang kanyang estudyanteng may kapansanan. So ang pinakamalaking kailangan ng batang may deafblind sa eskwela ay matutukan ng teacher, mabigyan ng oras para maturo ang mga lessons sa tinuturo sa regular classroom, sa general classroom. Meron po bang statistics or meron na bang data po ilan ho ang deafblind sa Pilipinas? O nagbabase tayo sa international statistics po? Dito sa Pilipinas, wala kaming alam na may statistics kung ilan o kung nasan yung mga deafblind. Internationally, wala rin hong accurate and reliable statistics. Pero may estimate na kukunti lang sila from 0.02 to 0.05% ang buong populasyon. So kukunti lang ho sila, which is one reason why they become invisible. Hindi lang dahil kukunti at hindi kinoconsider na distinct disability and deafblindness. Okay. In fact, yun yung pangunahing objective ng UN Declaration o UN Resolution. Yes po. Para malaman ng mga lipunan, ng mga pamahalaan, gobyerno, na merong deafblind community na iba ang pangangailangan sa mga bulag, iba ang pangangailangan sa mga deaf. Sige po, ano pa po ibang objectives ng itong base ho sa pagkakaunawa, ano pa po iba pang objectives nitong International Day of Persons who are Deafblind? Well, yun nga ho, dapat makilala. Awareness campaign siguro, awareness number one, campaign. So that Recognition. recognition. The proper programs can be developed for them. Kasi kung hindi mo alam na ganito palang sitwasyon nila, hindi ka makagawa ng appropriate services and appropriate programs to help in their inclusion in society. Pwede ba akong sumama? Sige po, please po. Yun pong maliit naming organisasyon, yung Deafblind Support Philippines, magmula po nung naitatag kami noong 2013, at yan po yung umpisa kung saan namin hinost ang kauna-unahang international conference on disability
sa buong Pilipinas. No, yun pong dumating po dito yung World Federation of the Deafblind at nag-organize sila dito natin itinatag ay isinilibra yung 10th General Assembly po nila. Noong mula pa po noon ay talagang ipinaglalaban na ng World Federation of the Deafblind ang pagkakaroon ng special recognition or distinct recognition ng deafblind bilang isang kategorya ng disability para mabigyan nga po ng appropriate na tulong ang mga ang mga may deafblindness. At naging realidad po ito noon lamang this recently when they had the declaration noong pong March ng International Day of Deafblindness na itinapat po nila sa birthday ni Helen Keller, June 27. Okay, so ito po ang eksaktong day ng International Deafblindness Day, birthday ni Helen Keller, June 27. At ang nagsulong po nito, nagkaroon po ng initiative ay ang World Federation of the Deafblind. Nakabase po yan sa Europe, sa Scandinavia. At kasama po ang DBSP, ang Deafblind Support, sa nagtulak upang magkaroon nga po tayo ng ganitong selebrasyon. Nasabi nga ho ni Mr. Garcia, ngayon na isinusulong naman natin na sana sa Pilipinas magkaroon din tayo ng similar celebration, national celebration, para makita naman po ng ating mga kababayan ang kahalagahan na bigyan ng recognition, especially distinct itong ating kategorya na ito ng disability, yung mga deafblind. Okay. So sa unang 5 taon, Mr. Garcia, Ma'am Celia Garcia, ano po ang inyong pangitain na dapat magawa ng pamahalaan at ng stakeholders para po mapakinabangan ng gusto ng ating mga Pilipino who are deafblind ang ganitong mga proklamasyon? For the first 5 years, what do you want to see? The next 5. Well, unang-una ho First siguro, 5 years of the proclamation. ng sariling ang resolution or a directive or kung pwede, batas na ipagdiwang din natin or we observe the International Day of Deafblindness every June 27 of each year as a first step in acknowledging and recognizing the existence of this small community of deafblind individuals. Itong nakaraan na sinusulong din namin ito, yung RA 11650, kung yung babasahin mabuti, andun ho yung term na intervenors, which provider ng services for the deafblind, na wala nga lang ho sa batas yung listahan ng iba't ibang klaseng disabilities na sana andun yung deafblindness. Ang iniisip po namin the next few years is magsulong din ng batas na which will serve as a supplement or an enhancement of RA 11650 na particularly focus lang on how to teach children with sensory impairment, yung deaf, blind at saka deaf-blind. Para ho, siguro matulungan din ng DepEd, matulungan yung ibang ahensya ng gobyerno kung ano mga specific means of providing good education to children with sensory impairments. Okay, Ma'am Leori, bilang guro, ano po ang inyong gustong makita? Since meron na ngayon, kinilala na ng United Nations, itong mga community of deafblind, persons who are deafblind. Ano po bilang guro ang gusto nyong makita sa unang 5 taon nitong ganitong pagkilala ng mundo sa taong who are deafblind? Go ahead po. As a SPED teacher, naka-align doon sa sinabi ni Mr. Garcia. Yes po, yung specific curriculum for this deafblind. Wala kasi siyang specific curriculum for the deafblind. More on modification ang ginagawa po namin for the deafblind. Who should develop the curriculum, Madam? Yung mga ano namin siyempre, yung mga kataas-taasan doon. Pero kung yung kataas-taasan hindi rin alam masyado, sino dapat ang magkakatulong na gawin po? Dapat po magkakatuwang din siguro. Magpatawag din sila ng SPED teachers, di po ba? Kasi sila po yung nakaka-encounter ng mga ganitong bata, di po ba? So, kung si SPED teacher lang po ang aasahan na siya lang ang gagalaw, I think hindi yata hindi magmamaterialize. Di ba? Unless kung susuportahan talaga ng kataas-taasan. Di ba? So yun po ang aking isang napaka-importante sana. Curriculum for the deafblind. Wala pa ngayon. Wala pang curriculum for the deafblind. Wala. Ilan po ang hawak mong deafblind, ma'am?
Sa ngayon, isa na lang siya kasi yung isa po ay nag-stop dahil nagkasakit. Then at the same time, hindi naalagaan hindi na kayanan ng magulang na ihatid sundo. Mm, So, nag-iisa Ma'am, na. hindi ba pwedeng magkaroon ng itinerant, ay kasi nag-iisa ka lang no? Pero Ma'am, hindi ko- itinerant teacher, pwede Yes punta po. sa bahay, no? Yes, pwede po yun. Ginawa ko po yan before, nung konti pa lang estudyante ko, ng 4 pa lang sila, dahil may hydrocephalus nga po yung isa. Ginawa ko po yan, okay? 1 hour inalat ko sa kanya bago ang uwian, ginagawa ko po. Pero sa ngayon po, mukhang imposible pong gawin, lalo na po ngayon, kulang na po ang SPED teachers natin sa Pilipinas. Pero Nasa 12 na Amerika kayo ngayon, Ma'am Lori, 12 SPED teachers po. SPED teachers, oo. Opo. Hindi ba pwedeng hatiin na, at MWF, itinerant kayo TTH, kami naman, yung mga gano'n. Hindi ba pwedeng Ron, gano'n? Sir, ang dami din nilang hawak, hindi lang ako. Ilan ho ang population ng SPED children dyan sa... Nasa 150 plus ang aming Dami. estudyante. So 12 lang kaming maghahati-hati nun. Okay. Diba? Yes, Ma'am Celia, you're saying? Opo, sa Amerika po, ang ginagawa po nila, yung mga itinerant teachers not necessarily coming from the same school. Dahil meron pong distrito, meron po silang parang poll, meron po silang mga accredited na special education teachers na pwedeng pumunta sa mga bata. Yun po yung natatap nila, kaya hindi po nawawalan. Sige, baka karamihan nga ho nun, mga Pilipino na ngayon, nandun na lahat ng mga teachers natin. Yun nga ho sana yung dapat Okay. nating gawin na pinoprovide din naman po ng batas na magkaroon po tayo sana ng ganon na ng ganong mode of learning at tungkol po dun sana dagdag ko lang din Please go ahead, sa ma'am. curriculum. Ayun po sinabi ni Ma'am Lori na curriculum for the deafblind. Sa batas po ay sinasabi po natin na ang inclusive education ay gagamit po ng same curriculum. Hindi po tayo nagkakaroon ng ibang curriculum na watered down o naiiba para sa mga batang may kapansanan. Kung hindi ang gagamitin din po ay yung curriculum na ginagamit sa mga regular na estudyante para ipakita na ang mga batang ito ay hindi naman second class citizen, second class students. Meron ho bang, Ma'am Celia, Kailangan po na meron pong supplemental education. At ito po ay yung mga modules. So yun po yung sinasabi ni Ma'am Lori na sana dapat ay may magkaroon modules. tayo ng mga modules na tutulong para ang mga batang ito ay maka-adapt sa regular curriculum. And nagawa na po yan sa ibang mga kapansanan. Like meron po silang modules, different Alright, modules alright. for learning disabilities and visually impaired. doon ho ba, Ma'am Celia, sa Perkins, na pinanggalingan ng anak ninyo, pwede ho Opo. bang o may copyright din yun? Pagka yung modules nila ay parang i-replicate dito muna sa Novaliches, kay Ma'am Lori muna. Ayan ho si Lori, galing ho yan sa Perkins. I don't think Oo. meron sapagkat yun pong ginamit naming curriculum noon na Oo. modules sa the Philippine National School for the Blind. Kauna-unahan po naming ginamit nung itinatag namin yung first program for the deafblind ay galing po sa Perkins. Oo. So talaga ang kailangan, Ma'am Lori, ay a partnership between Yes po. diba? Yes po. Dagdag ko lang doon kay Ma'am Celia kanina. Sige po, please, Ma'am. Yes po. Kailangan po yan naman po ang ginagawa, Ma'am Celia, yung curriculum from the Department of Education. Yes. So need lang po talaga namin mag-modify. Then Yes. yung modules po ang kailangan natin. Yun ang Pero, kailangan. Yes po. So meron din po akong galing sa Perkins na kailangan din pong i-modify. Dapat po kasi pag mag-modify, naka-align pa rin sa ating national curriculum. Yes. Yes po. Alin ang mabilis lang kasi we only have 6 minutes. Ano yung paano modify? Example, English. Paano i-modify yan na makukuha ng deafblind? Ma'am Lori. Yun po. Kung halimbawa sa English, gaya halimbawa may other disability pa siya maliban sa deafblind. So, more on communication lang po talaga ang maituturo sa kanya kung paano siya makipag-communicate. Basic English. Yes, opo. Halimbawa, Parang- don't do that, don't do this, mga ganon. Opo. Ah. Kasi mahirap naman ituro natin yung napakalalim na English na hindi naman po kakayanin ng bata yon, di po ba? Lalo na may deafblind at may other disability pa. So, Okay. yun po ang isa sa mga So as far as you are concerned, bilang one of the leading teachers dito nga sa ganyang sitwasyon, ang gusto mo sa loob ng 5 taon, sana may
ma-develop na module para less na yung modification na gagawin ni guro. Yes po. Kasi kumbaga, ang dami mo ng estudyante, ikaw pa mag-iisip ng module, para yatang medyo mahirap-hirap yun. Ano, ma'am? Exactly po. Okay, so Mr. Garcia, dahil po sa bago itong itong proclamation na ito, ano po ang magagawa ng inklinasyon at namin ng buong komunidad ng Pilipino may kapansanan para matulungan kayo na maging talagang tuloy-tuloy ng bahagi ng cycle of activities ang deafblind community sa Pilipinas? Well, tulad ng nabanggit ko kanina, sana maglabas na ng formal tawag na doon, declaration or formal directive. Yung ating Now we Pilipinas. also observe the International Day of Deafblindness in the Philippines so that we have a chance every year to educate the public about deafblindness and to be able to mobilize political will and resources to support the different programs needed by deafblind individuals. At nabanggit ko rin ho kanina, siguro magsulong din tayo ng specific law on how to better improve the provision of education for children with sensory impairments, deafblind. At kailangan ho dito ang tulong ng inklinasyon para pagsulong ng bagong specific na batas na ito. Very good po. And asahan po ninyo sa abot ng kaya ng inklinasyon ay gagawin po natin yung mga... In fact, kasali po ang deafblind representatives doon sa forum ng Philippine Education Forum na gagawin po sa September 26. So sana makarating po kayo mag-asawa doon sa DepEd at kausap po natin mismo si Undersecretary Ronald Mendoza ng Department of Education. At isa ho ang deafblind community na bibigyan po ng oras kasama po yung mga blind at saka learners with disabilities. Kasi tingin po namin itong tatlong ito ang dapat mabigyan ng karampatang interventions lalo na ang deafblind at learners with disabilities. So, ang karangalan po ay sa amin, sir. Una, congratulations po sa deafblind community ng mundo at kayo po ay aside from an staunch advocates of policies, relevant policies, realistic policies sa Pilipinas, ay ito po ngayon, meron kayong bagong haharapin na sabihin sa gobyerno na i-recognize natin ang magawa din tayo ng ating araw para sa deafblind. And I suggest, ilagay natin yan sa birthday ni Monica. Di ba? Oo. Kailan ba ang birthday ni Monica? December 27. Di ba? Tama-tama. June 27. December! Hindi. June 27 si International. Helen Keller! Tayo, Yes. December 27, Christmas Yes. season. Di ba? Ang saya. Ma'am Leory, your final word po sa mga magulang na may anak na deafblind bilang coming from a teacher, a dedicated SPED teacher po. Okay, for the parents, continue to inspire the community and the whole world. Okay po. So you're very unique. Your path is filled with challenges, but there are triumphs as well. So celebrate every milestone, no matter how small. Bakit po kayo tumigil sa Pilipinas sa kabila ng ang laki ng sweldo sa abroad? Pagka lahat na po pumunta doon, sino pa po ang maiiwan sa kanila? Okay. Very well said. Congratulations and thank you for your time, Ma'am Leory. Thank you so much At din ang po, dami po ninyong Marisa. inspiration na ipato ngayong hapon. Mr. Garcia, your message, mensahe po niyo sa mga magulang na may anak na tulad ninyo, na may anak din po na deafblind na gaya po ninyo. Sa mga magulang ho, huwag natin kalimutan na meron tayong batas na pwedeng sandalan, yung IR 11650 or Inclusive Education Act, na ang sinasabi ho doon ay karapatan ng bawat batang may kapansanan na magkaroon ng free and appropriate education and related services. Medyo mahirap po sigurong gawin yun ngayon dahil kulang mga resources, kulang mga teachers, kulang mga medical specialists na gumawa ng evaluation, kulang mga instructional materials. Pero andun ho yung batas at dapat ituloy natin ang ating paghingi ng mga dapat ibigay sa ating mga anak. Dahil sa
labang ho ito, ang pinakamalakas na mga advocate ay tayo lang mga magulang ng ating mga anak na may kapansanan. Okay, maraming salamat po. At bago ko hingan ng huling salita si Ma'am Celia, ito muna ang aming mga commercials. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Encarnacion is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. incarnation@gmail.com and address it to Encarnacion Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Encarnacion dahil sa Encarnacion, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com 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 and address it to our Encarnacion Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, thank you very much, Ma'am Celia. Nasa inyo po ang huling salita bilang ina ng isang batang deafblind. Okay, maraming salamat po. Yun pong sinabi ni Mr. Garcia na ang pinakamalakas po nating sandata, hindi lamang ng mga magulang at ng mga batang may kapansanan, gayon din po ng ating mga guro na katulad ni Miss Lori ay talaga pong tapat at dedicated sa kanilang propesyon. Maraming salamat, Miss Lori. Ay ang batas ng inclusive education na nagsasabing kailangan bigyan ng karampatang tulong, suporta ang lahat ng ating mga batang may kapansanan sapagkat sila ay may pantay na karapatan tulad ng ibang mga estudyante. Yun pong nais namin gawin na isulong ang isang natatanging batas na magiging supplement po ng inclusive education law na ito para sa mga deafblind ay hindi naman po natatangi dahil marami na rin ng mga ibang batas na nangyari para sa mga specific disabilities like for autism. So we can really push for this law and we ask for the support of everybody para maitulak po natin ito. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at sa pag-aalala sa ating mga batang may kapansanan. So ngayon siguro kayong dalawang mag-asawa mas happy ngayon at mas hopeful dahil finally mas may mabibigyan ng sapat na poder ang inyong grupo sa ating sistema sa loob ng 5 taon yan ang pagsisikapan natin kasama ninyo ang inklusyon. Maraming salamat. Of course, siyempre hindi natin papabayaang wala si Ma'am Leori, no? Bakit siya ang gabay ng mga bata pagdating sa karunungan. Sa ngalan po ng buong pangkat na inklusyon, ang sabi nga ho yung pinakamaliit ano man ang ginawa ninyo sa pinakamaliit na bahagi ng lipunan ginawa ninyo sa akin. At yun po ang panawagan ngayon, yung World Deafblind Day ay isa pong
pag isang cue, isang signal sa ating lahat na wag nating kalimutan ang ating mga kababayang deaf-blind. Kasi pag kinalimutan po natin sila, kinalimutan din natin si Kristo. Whatever you have done to the least of these brethren, sabi niya, ginawa ninyo sa akin. So tandaan po natin, sila'y buhay 365 days a year. Tulad mo, tulad ko. Ito po si DJ Ronnie sa ngalan po ng Inklunasyon. Nagpapasalamat po kami sa ating mga panauhin. Congratulations sa community ng deafblind sa mundo. At nawa po ay maging inspirasyon ito sa ating lahat. Lagi po namin sinasabi, don't forget to smile, don't forget to count your blessing. At inklusyon, inklunasyon, now na. Marami